Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is Nine of Pentacles, which is really good, no? Really beautiful. Kasi si Nine of Pentacles, ano to panahon ito ng financial comfort. This is the period wherein may experience niyo yung komportableng pamumuhay, no? Kasi may pera, meron kayong biyayang paparating, financial blessings, no? Return of investment, this is the fruit of your labor na may experience niyo. Kaya masagana kayo pagdating sa pera. No, you're going to be comfortable, no, financially. So, good luck sa'yo. What else? We have Hermit. Panahon nito para kayo ay magnilay-nilay, magmuni-muni. Panahon nito para kayo ay mag-examine ng sarili ninyo, mga plano ninyo. Siguro, ano ito ngayon? Yung parang you're going to re-evaluate what happened already in your life. Ano na mga nagawa ninyo? Ano na yung mga na-achieve nyo na? Ano pa yung mga dapat ninyong gawin? Ano pa yung gusto ninyong unahin muli, no, na nagagawin moving forward, no, yung mga ganun ba. So, or baka gusto mo lang talaga magpahinga din, no? Gusto mo lang din na magmuni-muni, magnilay-nilay kayo, mag-connect kayo sa soul niyo, sa sarili niyo, yung ganun, no? Kaya yan ang imbitasyon para sa inyo. Na sige, mag-solitude ka. Put yourself into stillness. What else? We have Seven of Swords. So, ingat kayo. This is warning para sa inyo, Taurus, no? Sa panahon ngayon, dami na maluloko, di ba? Ang dami-dami na manloloko, ang dami-dami ng mambubudol, Diyos ko po. Yung mga mambubudol pati ngayon, mga nakaano na. Mga, Diyos ko po. Siguro naman, updated kayo din sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hindi ba? Ano na nangyayari sa tawag dito? Gobyerno, sa kaperahan ng Pilipinas, yung mga ganon. So, kapatid din sa buhay ninyo, no, mag-iingat din kayo. Kasi yun talaga mga mambubudol, manloloko, mga sinungaling, mga deceptive people, you know, they are everywhere. Oh my God, napapaligiran tayo ng mga taong mambubudol, scammer, mga hindi natin mapagkakatiwalaan, no? Kaya, sa inyo, sa personal level, no, mag-iingat kayo, no, be vigilant, at saka, huwag kayong masyadong magtitiwala agad, no, don't trust, no, anyone 100% agad-agad, no, kasi you never know kung sino dyan ang mapagkakatiwalaan mo, sino dyan yung hindi ka bubudulin, hindi ka iskamin, yung ganon, diba? Kaya use your own judgment and discernment, and of course, pakinggan ninyo yung intuition ninyo, because it will always send you a signal, no? If there is something off with the person or with the situation na kinabibilangan ninyo. Okay? At saka, dapat aware kayo, no? Aware kayo sa mga material na bagay ninyo, mga material possessions, money, mga ganon. Lagi kayong magpasiguro, no? Yung bahay ninyo, dapat laging naka-lock, laging yung gate, yung mga pinto, bintana ninyo, no? Laging protektahan ninyo yung inyong bahay, no? Yung sasakyan, yung ganon, no? Always be vigilant. Kasi you never know kung sino dito yung pwedeng manloko sa inyo or pwedeng magnakaw sa inyo, something like that, no? So, be careful. And even yung mga non-tangible things, no? Mga non-tangible things. Hindi lang material na bagay ang pwedeng nakawin, di ba? Kundi pati rin mga ideas ninyo, plano ninyo, dreams ninyo. Huwag din ninyo yan ikikwento ng basta-basta sa kung kanino man, no? Kasi, even sa mga kakilala natin, kaibigan natin, or whatsoever, kasi hindi mo alam, no, yung intention ng ibang tao. Baka sobra silang magandahan sa plano mo, magandahan sa strategy mo, tapos kunin nila sa'yo, unahan ka, gagawin na nila before you do it.
sila nang gagawa nun sa buhay nila, sa trabaho nila, 'di ba? Tapos ikaw ngayon yung lalabas na nangopya. Kaya ano kayo, maging maingat kayo, no? There are things na kailangan mong i-keep lang muna sa sarili mo. There are things na pwede mo namang ikwento, go for it. Pero alam mo yun, kung ano man ang mahalaga, no? Keep it close to your heart na lang. So, what else? We have Ace of Swords. Ayan. So, merong clarity of thought dito na mangyayari. Maaring merong mga kalituhan na nangyayari sa isip ninyo. At ngayon, magkakaroon na kayo ng kalinawan. Ano? There's going to be some kind of clarity. There's going to be some kind of clear thinking, clear direction of where you are heading. Kaya, napakaganda. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa inyo pagdating naman sa love life, relationships. Tignan natin. And maraming salamat muna for subscribing. No? If you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo. And also, may join button po sa baba ng video. Kung interested po kayo mag-member, i-click nyo lang po yun. So, there is travel, no? For some of you, Taurus, kayo ay maaaring babiyahe, kayo ay pupunta sa isang lugar, mamamasyal, ganon. Or baka bagong kasal kayo, no? Baka magha-honeymoon kayo. Or baka mamamasyal kayo ng inyong person. So, pwedeng ganon ang ganap, no? Pwede rin, ano, ng iba sa inyo, baka merong nandiligaw sa inyo. Pero sobrang nahihiya kayo, mahihain kayo. Parang, ang tendency, parang nagtatago kayo, iniiwasan ninyo, no? Yung tao naliligaw sa inyo. So, yun ang napipick up ko dyan. And that could be, no? That could be this mature man, no? Baka isang mature man ang naliligaw sa inyo, kaya siguro kayo nahihiya, or baka isang mature man din nung nagkaka-interest sa iyo sa ngayon romantically, no? Baka ito yung lumalapit sa iyo, nanliligaw sa iyo, interesado sa iyo, or baka si mature man yung napangasawa ninyo, pwede rin ganon, no? At baka siya yung makakasama mo sa honeymoon na ito, or baka siya yung makakasama mo sa bakasyon, 'di ba? So, what else kung jowa mo pa lang siya? Alright. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo, Taurus. At maraming salamat din, no, for those who are not skipping the ads. Thank you po for your time and support. At saka sa mga nagpapadala ng donasyon, no. Super thanks. Maraming salamat. Slow and steady wins the race, Taurus. Totoo, 'di ba? Kahit mabagal man, kahit hindi ka nagmamabilis, hindi ka nagmamadali, 'di ba? Pero kung sinisikap mo na maging kalmado ka lang, steady ka lang, 'di ba? Cautious ka, no, sa bawat step na ginagawa mo, makakasiguro ka na talagang mararating mo pa rin, no? Mabagal man, pero sigurado kang umuusad, no? At makakarating ka rin sa tagumpay, no? Sabi din dito sa the past, something from the past is coming back. Perhaps an old job or an unfinished business or unfinished project. So, yun, baka ang iba sa inyo rito, no? Maaring may offer sa inyo rito na balikan mo yung old job mo. Baka kasi nag-resign ka na rito, or baka nag-leave ka, no? At eto, maaring babalikan na rito, no? Maaring babalikan mo na to, or baka kinukuha ka ng muli, no? Na ano na, parang ang tagal na ng leave mo. 'Di ba? Bumalik ka na sa trabaho, or pwedeng o-offeran ka uli. Kung nag-resign ka na, baka o-offeran ka uli ng employer mo, ng manager mo, na bumalik ka na sa trabaho. Balikan mo na yung naiwan mong posisyon, no? So, pwedeng ganun. What else? We have health. Maganda to. Sabi dito, some situations that need resolution will be resolved and healed. Ayan, and since this is about sa money career, no, na tatlong cards na to, so, pwede, no, yung na maaayos mo dito is yung financial situation. So, kung ano man siguro yung mga financial hardship, financial difficulties na maaaring na-experience ninyo, maayos na yan sa ngayon, no? You will be receiving breakthrough, or pwedeng maayos mo na to at masusolusyonan mo na yung problema pang kaperahan, no? So, good luck sa'yo. So, kuha tayo ng final message ninyo rito, Taurus, and we have letter L. Ayan, so maybe you are dealing with a person na letter L yung kanyang initial or initials.
Ayan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.